Here we go mga parikoy. Boruto 2 Blue Vortex Chapter 30 Spoilers. Himawari Uzumaki gumamit na nga o nag-activate na nga dito ng kanyang Bijudama na siyang pinang-atake nga niya sa kanilang mga kalaban. Bang! Wasak-wasak, durog-durog, lasog-lasog. Boruto, nahuli ng mga ninja gamit nga ang mga lubid na to na pinangdali sa kanya. Aray ko, huli ka ngayon boy. Mas delikado nga tuloy ngayon dahil nga pinigilan pa nila si Boruto na isa pa nga sa kumakana sa mga kalaban. Shikamaru Nara, gusto na nga din kausapin at paimbestigahan ni Lord Gobu para nga sa mga hindi kaaya-ayang pangyayari sa mga nagdaan na mukhang wala na nga rin talaga siyang choice dito upang pagbigyan na nga ang ipinag-uutos sa kanya. Kashin Koji, pagagamitin si Inujin ng panibagong jutsu or isang klaseng jutsu pa nga din ng Yamanaka na magagamit nga daw nila ngayon sa kanilang current situation. Ano nga ba ang jutsu na to mga parikoy? So ating ngang aalamin na mga bagay na yan dito nga sa ating review ng Boruto Timeskip 2 Blue Vortex Chapter 30 Spoilers. At kaya tara na nga mga sir at umpisa na nga natin ang talakayan na to. So base nga din sa mga nagdaan no na pinakita sa atin, dito nga pinapakita nga rin ng isa sa mga pangunahing panel na ito ngang si Himawari ay gumamit o nag-activate na nga na kanyang Bijudama na kaalinsabay nga niyan na habang nag-charge ito. Dito nga biglang kinulong ni Shikadai itong mga mamushi at nang makulong na nga ang mga to, nangyaring dinakma nga ito ni Chocho at inihagis o tinapon sa ere. At kaya mula nga dyan na maitapon na nga ito sa itaas, dyan nga binato na nga ni Himawari itong kanyang Bijudama. At mula nga dyan dito naman sa kasunod na panel pinapakita naman na heto na. Bang! Lumikha nga ito ng pagkalakas-lakas na pagsabog na siyang dahil nga upang magkalasog-lasog o magkapulbos-pulbos ang mga mamushi na kinulong at hinagis nga ni Chocho sa ere. Wasak nga ang mga ito matapos ng tamaan ng Bijudama. Nice teamwork mga parikoy. At matapos ngang ipakita ang mga kaganapan na yan, lumipat naman ang panel dito sa iba yung parte ng Konoha na dito nga pinapakita nga din na nagkakalat na nga rin ng mga ilang Shinju o ito ngang mga ilang mamushi. Nakaalinsabay naman yan dito nga pinapakita itong si Delta na habang nakanutang nga ito sa ere at nagmamasid sa paligid, alinsabay nga din niya bigla nga dumating dito si Sarada na tinawag nga siya neto na sinabi nga nito sa kanya na kung ano nga ba daw yung mga bagay na nakita niya sa paligid. Na siyang sagot naman sa kanya dito ni Delta na ganun pa nga din daw. Madami-dami pa nga rin daw ang mga Shinjo ang mga mamushi na nagkakalat sa paligid. Dahil nga mula nga din dito sa itaas na kinalalagyan ni Sarada ay pinapakita nga din dito na pagkadungaw niya sa ibaba ay bumungad nga dito ang pagkarami-raming mamushi na naguumpukan sa isang paligid o sa isang sulok. At habang lumalala nga ang mga sitwasyon dito kaalinsabay nga din yan dito nga sa kasunod na panel ay pinapakita na biglang tumawag ang sensory unit na sinasaysay nga nito o sinasabi kay Shikamaru na siya nga daw ay gustong kausapin o paimbestigahan ni Lord Gobu. Nais nga daw siya noon napapuntahin sa interrogation room na kaya magmadali na nga daw si Shikamaru. So awit nga talaga si Shikamaru dito mga parikoy. Sumabay pa nga kasi talaga yung pagtawag sa kanya o yung gagawing investigation sa kanya sa current situation nga nila ngayon na inaatake na nga sila sa loob ng Konoha. Makakombo tuloy ang utak ngayon ni Shikamaru mga pare no? Ano naman kayang paraan ng gagawin niya dito? But anyway, matapos nga ipakita ang panel na yan, dito naman sa kasunod na eksena pinapakita nga na ito ang si Boruto na habang nakatayo na matapos nga itong pagwawasiwasin o patumbahin ng mga Shinju mula nga din dyan dito nga pinapakita nga rin na may biglaan na nga lang din na bumoto kay Boruto ng isang lubid na siyang dahil nga upang pumulupot sa kanyang katawan at umipit nga mga ito upang hindi nga rin siya makagalaw at bigla na nga lang tumumba na siyang dahil nga upang makasugod kay Boruto ang mga ito sa malayang paraan. At matapos nga ipakita ang mga eksenang yan lumipat naman ng panel dito o bumalik nga ang eksena dito naman sa iba yung parte naman ng Konoha, which is nagkakalat na nga din dito ang mga ilang mamushi na ang isa pa nga dito ay nilapitan nga itong isang babae na naka-crop top na malamang siguro tinatanong nga niya kung nasaan nga ba si Ada. Nakalinsabay naman din niya dito nga pinapakita nga din itong sila Delta at Sarada na nakatungtong na nga sila dito sa isang bubungan. Nandiyan ngayon nang hihingi ng update sa kanila si Shikamaru na ano na nga ba daw ang mga nangyayari sa kanilang lokasyon. Nakalinsabay nga din niya dito nga kinakausap nga rin ni Shikamaru si Inujin na sinasabi nga niya dito na papapuntahin na nga daw kasi siya sa interrogation room at kinakailangan na nga daw niyang harapin si Lord Gobu na kaya sa madaling salita ay hindi na nga daw niya magagawa na mamonitor ang mga mapa gamit nga daw ang transmission nila na kaya nga dahil din sa bagay na yan mukhang mas magiging komplikado nga ang mga gagawin nilang plano dahil nga mas mahihirapan nga din si Inujin na makapagbigay ng command kung mag-isa nga lang din siya ang gagawa nito na kaya nga dahil din dyan dito nga pumasok na nga rin si Kashin Koji at silang dalawa na nga ni Shikamaru ang nag-usap na kung ano-ano nga ba yung mga bagay na gagawin nila o yung mga strategy o plan na dapat nilang gawin na kaya nga dahil din dyan dito nga naisip na nga rin ni Kashin Koji ang isang bagay nga daw na pagagamitin nga daw niya si Inujin na ibang klaseng jutsu naman daw ng Yamanaka. A different jutsu mga parikoy. Dahil nga dito sa kasunod na panel ay pinapakita nga na ito nga si Shikamaru ay pumasok na nga sa loob ng interrogation room na ang dalawa pa ngang ito ay nagkaangasan pa nga ng mga tinginan na para bang ang dalawang ito ay magboboljakan. Sige nga boy, hawakan mo nga tenga. Sige nga. Bakit boy? Ano? Bakit? Anyway mga parikoy no, dito nga sinasabi nitong ni Lord Gobu kay Shikamaru na sobrang naiinip na nga daw siya sa kakahintay dito dahil na nga din daw sa sobrang tagal nga daw dumating nitong ni Shikamaru. Ay, bading! Hinihintay si Shikamaru.
Shikamaru? Wak lang to? Na-joke lang mga pare. Anyway, dito nga sinabi ni Shikamaru kay Lord Gobu na katulad nga lang din daw na sinabi niya kanina na may kasalukuyan nga daw silang kinakaharap na problema ngayon. Isang kagipitan ng problema at kinakailangan na nga din daw nilang tapusin ang pag-uusap nila ngayon. Magmadali na nga daw silang dalawa na pag-usapan ito at kinakailangan na nga daw kasi agad ni Shikamaru na makamalik sa kanyang trabaho. Na siyang sinagot naman sa kanya dito ni Lord Gobu na ang lahat nga daw ng bagay na yan na ginagawa niya ay nakadepende nga din daw kay Shikamaru. Dahil nga daw sa kabila ng lahat, maaaring mangyari nga daw na maalis nga daw si Shikamaru sa kanyang pwesto o posisyon. Na kaya nakaayon nga lang daw kasi sa pinakamangyayari ang kalalagyan niya dito. At kaya wag na nga daw nilang patagalin pa o pahabain ng usapan. At kusa na nga daw umamin itong si Shikamaru sa mga krimen na ginawa niya or sa mga kaso nga daw na may kinalaman siya. Dahil nga kung kusa nga daw na aamin si Shikamaru sa mga ginawa niyang pagkakamali, maaaring mangyari nga daw na babaan nga daw ni Lord Gobu ang sentensya kay Shikamaru sa ipapataw nga daw na parusa sa kanya. At habang nagaganap nga ang usapan na yan o investigasyon na yan, kalinsabay naman yan dito nga pinapakita rin ng isang panaka sa loob ng kwelyo ni Shikamaru na siyang nagre-receive nga ng transmission mula kay Inujin na ginagamit nga din nila sa isang palaka upang makapag-transmit nga din kay Shikamaru. Na dyan nga guys, gamit nga din ng palakang yan. Dito nga pinapakita nga rin na ginamitan nga ito ni Inujin ng isang jutsu nila na tinatawag nga natin na mind-body transfer technique. So bali nga ang nangyari dito mga pare ko no, matapos nga gamitin ni Inujin ang technique na yan, dito nga sa palakang ginagamit nila dito sa kanilang hideout, mula nga dyan tumagos nga itong technique na ito. Doon nga din sa palaka na ginagamit ni Shikamaru na nakatago nga sa ilalim ng kanyang kwelyo. At nang tumagos na nga ang technique na yan dito nga sa palaka na kasama ni Shikamaru, dahil nga din nakaharap niya si Lord Gobu dito, si Lord Gobu nga din na tinamaan dito ng technique na to. Men, out of conscious nga ito at biglaan na nga lang nawala sa kanyang sarili. Na makalipas nga lang din ng ilang segundo, nangyaring nawalan na nga rin ito ng malay at biglaan na nga lang din nakatulog. Na dito naman sa kabilang banda ay pinapakita nga din na ito nga rin si Inujin ay nawalan na nga rin ng malay at nakatulog o napikit na nga rin ng mga mata. Which means to say mga pare koy, matik naman na alam naman din natin na success nga ang pagkakatransfer ni Inujin ng kanyang diwa dito kay Lord Gobu. Lalo't ang kasunod nga na panel dito na pinapakita mga pare koy, nang magkamalay na nga itong si Lord Gobu, kung mapapansin nga dito mga sir, may parang hindi nga tama dito or parang may kakaibang reaksyon ito na something nga na hindi nga galawan ni Lord Gobu. At kaya nga dahil din sa mga bagay na yan, dyan ngayon napaisip-isip na nga din itong si Shikamaru na ang mukhang nangyari nga daw kasi dito ay ang mind transfer technique nga daw ni Inujin ay mukhang matagumpay nga daw na naisabit dito kay Lord Gobu. Mamen, success nga talaga ang nangyari dito. Napakaangas nga no, pwede pala yun. Sa pamamagitan lang ng palakang to, nagawa nga ni Inujin na i-activate ang kanyang mind transfer technique sa isang napakalayong lugar. But anyway mga pare ko dito nga pinapakita din na may isang bagay pa nga na sinabi itong palaka na siyang naging dahil nga upang sabihin ni Lord Gobu na siya nga daw ay pansamantalang lalabas nga muna daw sa kanilang interrogation room at may pupuntahan nga daw na isang lugar na siyang naging dahil nga din upang magtaka nga o mag-isip-isip nga din itong si Sai na ano nga ba daw ang biglaang nangyari dito kay Lord Gobu. Na biglaan na nga lang din kasi na nagbago ang mga isip nito na ganun-ganun na nga lang na hininto ang interrogation, which is alam naman natin na kagagawan nga ito ni Inujin. So yun nga guys, ang mga ilang panel dito na pinapakita sa Boruto Time Skip to Blue Vortex Chapter 30 spoilers. Lumabas na nga si Lord Gobu dito, pero kaya nga lang, saan nga ba ito pupunta? Saan nga ba ito dadalhin ni Inujin? Yan nga ang ating aalamin guys sa ating full review sa next video. Abang-abang na lang sa full review mga pare koy, dahil nga napakarami pang panel dito na hindi pinapakita. Hanggang dito guys, maraming salamat sa inyong panonood. Keep safe palagi. Anime Tagalog Talakayan nagpapaalam.